sa puon ay manatili. Siya'y sa atin lalagi, mamumungang maluwalhati. Hallelujah! 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang talinghagang ito. Ang paghahari ng Diyos ay maitutulad dito. May isang taong maglalakbay, kaya tinawag niya ang kanyang mga alipin at ipinagkatiwala sa kanila ang kanyang ari-arian. Binigyan niya ng salapi ang bawat isa ayon sa kanya-kanyang kakayahan. Binigyan niya ang isa ng 5,000 piso, ang isa na may 2,000 piso, at ang isa pa'y 1,000 piso. Pagkatapos, siya'y umalis. Humayo agad ang tumanggap ng 5,000 piso at ipinangalakal iyon, at nagtubo siya ng 5,000 piso. Gayon din naman, ang tumanggap ng 2,000 piso ay nagtubo ng 2,000 piso. Ngunit, ang tumanggap ng 1,000 piso ay humukay ng lupa at itinago ang salapi ng kanyang Panginoon. Pagkaraan ng mahabang panahon, bumalik ang Panginoon ng mga aliping iyon at ipinagpasulit sila. Lumapit ang tumanggap ng 5,000 piso. Wika niya, Panginoon, heto po ang 5,000 piso na bigay ninyo sa akin. Heto pa po ang 5,000 pisong tinubo ko. Sinabi ng kanyang Panginoon, magaling, tapat, at mabuting alipin. Yamang naging tapat ka sa kaunting halaga, pamamahalain kita sa malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan. Lumapit ang tumanggap ng 2,000 piso at ang sabi, Panginoon, heto po ang binigay ninyong 2,000 piso. Heto naman po ang 2,000 pisong tinubo ko. Sinabi ng kanyang Panginoon, magaling, tapat at mabuting alipin. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya pamamahalain kita sa malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan. At lumapit naman ang tumanggap ng 1,000 piso. Alam ko pong kayo'y mahigpit, anya. Gumagapas kayo sa hindi ninyo tinamnan at nag-aani sa hindi ninyo hinasikan. Natakot po ako, kaya ibinaon ko sa lupa ang inyong salapi. Heto na po ang 1,000 piso ninyo. Masama at tamad na alipin. Tugon ng kanyang Panginoon. Alam mo palang gumagapas ako sa hindi ko tinamnan at nag-aani sa hindi ko hinasikan. Bakit hindi mo yan inilagak sa bangko? Di sana'y may nakuha akong tubo ngayon. Kunin ninyo sa kanya ang 1,000 piso at ibigay sa may 10,000 piso, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at mananagana. Ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya, ay kukunin pa. Itapon ninyo sa kadiliman sa labas ang aliping walang kabuluhan. Dooy tatangis siya at mangangalit ang kanyang ngipin. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Good morning po sa inyong lahat.
Batiin muna natin ang mga katabi natin. Good morning. At mga kapatid, sama-sama sabay-sabay nating bigyan ng palakpak ng papuri at pasasalamat ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Isang mas malakas sa palakpak ng papuri at pasasalamat para sa Kanya. No? Parang yan ang isa sa mga pinakamasarap na simula ng isang araw, ang nagpupuri sa Diyos. Amen. Tayo po ay nasa 33 linggo na sa karaniwang panahon. Next week, sa susunod na linggo, ay ang huling linggo na ng kalendaryo ng simbahan o liturgical calendar, Christ the King. Kristong Hari, Christ the King na po sa linggo, mga kapatid. At ilang linggo na lang, baka nakakalimutan ninyo, tapos na po ang 2023. Ilang linggo na lang. Kaya papaalala ko po, baka may mga hindi pa kayo natatapos gawin. Patapos na ang taon. Baka may mga dapat ka pang matutunan. May mga dapat ka pang tanggapin. May mga dapat ka pang singilin. May mga dapat ka pang bayaran. May mga dapat ka pang gawin. Mga kapatid, kung may dalawang bagay na hindi mo na maibabalik, una, ang salitang nasabi mo na. Kaya bago ka bumuka ng bibig, pag-isipan mong mabuti. Pag nasabi mo na, hindi mo na yan mababawi pa. Pangalawa, na hindi mo na maibabalik, ay ang oras na lumipas na. May oras ka pa. Huwag mong palilipasin. Kaya nga, habang patapos na po ang taon na ito, bago pumasok ang Adbyento, grabe, Advent na, buhay ka pa. Salamat sa Diyos talaga. Mukhang magpapasko ka pa. Bago mag-Adbyento, mga kapatid, muli nating maririnig sa mga susunod na linggo. Maririnig natin ito ng mahabang linggo. At ngayon pa lang, ipinapaalala na sa atin ni San Pablo, lagi kang maging handa. Sa unang pagbasa, anong sabi ni Pablo? Manatili kayong gising. Yung katabi mo parang pabalik na sa higaan ulit. Iidlip na naman. Sabi ni Pablo, manatili kayong gising at handa sa pagdating ng Panginoon. At ano daw ang tamang paghahanda? Ano ang pinakamabuting paraan ng paghahanda natin sa pagdating ng Diyos? Pumanig tayo sa liwanag. Anong sabi ni Pablo? Pumanig tayo sa liwanag, sa ilaw na magtuturo sa atin na magsabi ng totoo. Kasi ang taong sinungaling nananatili sa kadiliman. Pumanig tayo sa liwanag na magtuturo sa ating gumawa ng tama at maganda. Ang taong nabubuhay sa kadiliman, walang nakikitang maganda, walang nagagawang tama. Pumanig tayo. Kumampi tayo sa kung ano ang totoo at mabuti. Huwag gaya-gaya. Huwag tayong magpapagamit, magpapautulang sa iba. Pumanig tayo sa totoo, tama at mabuti. Kaya nga alam niyo mga kapatid, kapag po nakikita ko yung ating mga volunteers sa iThursday, yung ating feeding program tuwing Huwebes ng umaga, nung nakaraang Huwebes, 436 na mga street dwellers ang ating napakain. Kahapon, World Day of the Poor. Pero sa awa ng Diyos, hindi lang isang araw natin naaalala ang mga mahihirap. Nakakatuwa pong makita yung mga volunteers natin. Mga ordinaryong miyembro ng organisasyon, mga ordinaryong empleyado, mga ordinaryong pamilya,
mga ordinaryong tao. Naalala ko po yung sabi ni Mother Teresa ng Calcutta. Sabi niya, do not wait for leaders. Do it alone, person to person. Mga kapatid, hindi mo kailangang magkaroon ng posisyon. Hindi mo kailangan ng maraming koneksyon. Sa mundo, ang kailangan mo, piliin mong mabuhay sa misyon ni Kristo. Marunong makipagkapwa-tao. Piliin man ng ibang manggulo, sikapin mo pa rin magpakatao at magpakakristyano. Kaya nga, kung babalikan natin ang unang pagbasa, sa pagtatapos ng aklat ng karunungan, ang ganda, matutuwa dito yung mga misis. Kayo ang naging bida sa unang pagbasa. Narinig natin kung paano purihin ang isang ulirang asawa, isang ulirang ina, sa paggamit niya ng lahat ng talino, ng lahat ng talentong meron siya para sa ikabubuti ng kanyang pamilya, di pa tapos, at para sa ikabubuti ng mahihirap. Hindi ka lang pang pamilya, pang mahirap ka pa. Ito rin ang inaasahan ng Diyos sa atin, na sana mga kapatid, lagi nating tanggapin, pahalagahan, gamitin ng tama ang anumang ibinigay sa ating kakayahan. Gamitin mo sa tama yung katalinuhan mo. Gamitin mo sa tama ang kabutihan mo. Gamitin mo sa tama ang kalayaan mo. Habang kaya pa, habang pwede pa. Lagyan mo lagi ng saysay, lagyan mo ng kabuluhan ang buhay mo at ang buhay ng ibang tao. Kaya alam nyo, naalala ko ulit, noong pong Huwebes, nagkaroon ng whole day, recollection, team building, ang iba't ibang miyembro ng prayer and devotion ministries ng ating simbahan dito sa Quiapo, doon sa Lay Force Chapel, sa San Carlos Seminary. Sabi ko nga, majority sa kanila, matatanda na. Kahapon si Sister Mary Rose, yung ating supervisor sa social service, nag-60. Alam niyo, huwag kayong mahihiya. Pag tinatanong kayo, ilang taong ka na? Ang sagot lagi, secret. Anong secret? Puting-puti na yung buhok mo, secret pa rin. Huwag kang mahiya at matakot tumanda. Biyaya ang pagtanda. Amen. Sabihin nyo nga po sa katabi ninyo, matanda ka na. Baka magalit pa. Tingnan mo naman ang balat mo, nagagalit ka pa. Alam nyo, noong pong ipinakilala yung isa sa kanila, 80 years old. 80 years old. Bigla kong naisip, bigla kong naidasal sa Panginoon, Lord, sana ako rin. Pag natapos, pag naubos na ang araw ko sa mundo, sana kagaya ng 80 years old na ito, naglilingkod pa rin sa iyo. Kaya nga, kung babalikan natin ang Ebanghelyo, hindi lang po ito tungkol sa kapabayaan ng isang katiwala, kundi sa katapatan ng iba pa niyang kasama. Siguro pag naririnig natin ang kwentong ito ng Ebanghelyo, ang lagi nating sinasabi, yung isang katiwala walang kwenta. Sinayang niya yung binigay ng kanyang amo, ibinaon sa lupa. Baka ito lang ang naaalala natin. Huwag nating kalimutan, yung dalawa naging mabuti. Naging tama. Sana ganyan din tayo sa buhay. Huwag lang natin pag-usapan, tignan,
ang pagkakamali ng bawat isa. Tignan natin yung mabuting halimbawa ng ating mga kasama na ikaw, kaya mo rin. Pwede pa. Hindi man maubos kaagad ang problema, hindi man matapos kaagad ang mga pagsubok, maniwala ka. Kahit marami kang nababalitaang masamang tao at masamang bagay sa mundo, mas marami pa ring nagpapakabuti at gumagawa ng mabuti. At sana, isa ka sa kanila. Sa pagpapatuloy na misa natin, mga kapatid, huwag nga lang sana natin pag-usapan, pagtalunan, ang anumang kahinaan, kakulangan ng bawat isa, lalo na kung alam mong may pagkukulang ka rin sa iba. Bagkus, pagsikapan pa rin nating tanggapin, palakasin ang kakayahan, ang kabutihan ng bawat isa. Yung walang halong inggit, yung walang halong galit. Muli, gawin natin ang hangad ng Diyos. Huwag tayong maglamangan, mag-away-away, at magsiraan. Pare-pareho tayong pinagkatiwalaan. Huwag kang maging panira, isa kang biyaya. Amen.